pang tanong is, ang teachers ba is masama or hindi kalooban ng Diyos? Kasi kanina narinig ko na sabi yung paggagawa daw ng imahe or something na pictures o larawan. So, ibig sabihin hindi kalooban ng Diyos ang mga litrato na pinipictures natin. Hindi naman litrato, iha. Ulitin natin, basahin natin sa Deuteronomy 5:7 up to 9. And let us read it in English. Thou shalt not have none other gods before me. Thou shalt not make thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above. Ayan. Gusto kong papansin sa'yo, graven image ang nakalagay. Sa Tagalog, larawang inanyuan. Hindi namang larawang flat Larawang inanyuan, yung mga estatwa, mga ribulto. Yun na nga, yung ginagawa ng Katoliko. Mga inanyuan. Ano ang anyo? Basahin natin ang 115:4-8 ng awit, kapatid na Mel. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nangakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nangakatatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakalalakad. Ni nangagsasalita man sila sa kanilang ngalangala. Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Oo, bawat tumitiwala sa kanila. Maliwanag, kapatid, Yan may bibig, hindi nakakapagsalita, may ilong, hindi nakakaamoy, may mata. Graven image, estatwa, ribulto, na ginagawa para luhuran at panalanginan. Yun ang masama. Pero retrato, hindi mo naman sasambahin, retrato lang, okay naman yun kagaya ng retrato ng nanay mo. Ang masama, yung retrato ng nanay mo, o yung retrato ng kahit na sino, lagyan mong kandila, lagyan mong bulaklak, saka mo luhuran, masama yun. Pagsamba sa Diyos-Diyusan yun. Idolatry pa rin ang patak nun. Nakuha mo ang punto, kapatid? Opo. Kaya lang, sandali. Sa Katoliko kasi, sa amin kasi, ang explanation namin dyan is, di ba, kung ang Bible is love letter sa atin ng Diyos, then para kung tayo nga kapamilya natin or pamilya natin, nag-ibang bansa, para maalala natin sila, kailangan natin ng pictures nila. So parang sa aming mga Katoliko ganun din, para maalala natin, tapos maramdam natin na kasama natin. Pwede ba akong sumabat sa'yo, kapatid? Sige Pwede po. ba akong Sige sumabat po, sa'yo? sige Alam mo ba yung kauna-unahang Pilipinong santo? Hindi po. Si San Lorenzo Ruiz? Nabalitaan mo na yon? The first Filipino saint na idiniklara ng Papa sa Roma? Si San Lorenzo Ruiz? Okay. Apa. Naalala mo na. Apa. Alam mo ba na yung retrato ni Lorenzo Ruiz, hindi niya litrato? Yung sinasabi na namang isa pang gagawin santo, yung Pedro Kalungsod, taga-Bisayang binata, nakarapat-dapat iranging martir. hindi niya picture yan, Radmel At tinan mo? Paano ngayon tayo niyan? Paano kang maaalala mo yun doon? Ang nakikita mo ibang retrato. Miski nga kay Kristo lang tinan mo yung Kristong ipinagpapakita ng Katoliko. Sino dyan ang totoong Kristo? Pakita nyo nga lahat yung Kristo dyan, kapatid namin. Eto po, at panoorin niyo po mga kababayan, lalo na po yung kapatid nating nagtatanong, kapatid na Eli, iba-ibang mukha po ito Sige nga, pakita mo nga lahat. Opo, may mahaba ang buhok, may nakasyagi, mayroon namang kapatid na Roland, itong isa pa Yung parang buko raw na nilagyan ng ng balbas yung isa. Iba-iba ito May makapal-kapal ang ilong, may napakanipis ng ilong. Ito naman parang, pero halos lahat mahaba buhok. Ayan, parang babae ang Brad Mel. Oo.
Ito parang manlalakbay kung saan ito. Oo, sa disyerto. Nako, ito iba Ito, naman ito. Hindi mawari, parang binugbog na, Oo. ano, Ito iba rin. yan. Hapis yan, hapis. Sige nga, tuloy natin mga kasama, tuloy-tuloy natin. Ayun, magkakaiba po talaga ang mukha, ang pagkakadrawing, kapatid na Eli. Walang magkapareho man lang kahit isa. Yung retrato ng Pedro Calungsod na yan, kinuha sa isang estudyante ng UE. Mga larawan ni Pedro Calungsod, hindi namin inisip na lumikha ng isang larawang kamukhang kamukha ng batang martir. Walang may alam kung ano talaga ang kanyang itsura. Sa halip, tinanong namin ang aming sarili, ano kayang itsura ni Pedro Calungsod? Kung masasalubong namin siya bilang isa sa mga kabataan ngayon, isang may 17 o 18 taong gulang mula sa Kabisayaan na maaaring tawagin ng Panginoon na sumaksi sa kanyang pananampalatayang Kristiyano. Ang tanong na ito ang ibig sagutin ng aming mga larawan ng potensyal na martir na taga-Bisaya. Si Ronald Tubid ng Oton, Iloilo at nag-aaral sa University of the East ang tumayong modelo para sa mga larawang ito na nasa pahina 19 at 21 nakuha ni Alan Benson sa Loyola House of Studies, Ateneo de Manila University. Ayan po, kapatid na Eli. Yan ba ngayon ang sasambahin mo, kapatid? Yan ba ang alalahanin mo? Isang estudyante ng... hindi naman pala yun talaga siya yun. Miski nga yung Kristo, hindi naman siya yun eh. Kada ka nakakita ng Kristo mukhang buko na nilagyan ng buhok, saka nilagyan ng balpas. Inililigaw lang kayo kapatid. Ang unang-una, sabi ng Diyos, sasambahin natin siya, hindi sa larawan. Pakinggan mo sa 4:23-24 ng Juan. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan. Tinan mo, dapat pala sambahin ng Ama, hindi sa larawan. Dapat siya sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Basahin nga natin sa English. But the hour cometh, and now is, when the true worshipper shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. If you have to worship the Father in spirit and in truth, kailangan ba ang visual aid yan o retrato o larawan? Hindi po. Kaya, yan ang sagot, kapatid.